Tulad niyan guys, no? Si kabayan na nalibang, no? Nalibang sa malaking sweldo. Ayan ang ending. Uwi tuloy ng Pilipinas, no? Yun. Hello guys, Nardilo TV here and we are back with another video. So yun. Ah, hindi ko kasi alam kung paano ko ikukwento sa inyo guys, no. Yung i-share ko ngayon kasi medyo nakakalungkot, mabigat, no. Nung nagkukwentuhan nga kami nito, talagang nafi-feel ko sa kanya yung yung pagka-stress, no, yung pagka-stress, yung Um, kasi kung ako rin nalalagay sa sitwasyon niya guys, hindi ko na rin alam kung paano ko tatanggapin at kung paano ko gagawin, no. Anyway, so may nag may nag-message kasi sa atin guys, no, and humihingi siya ng advice, and I think doon sa conversation namin, it's not about advice eh. So naghahanap na lang din siya siguro ng kausap, naghahanap siya ng mahihingahan, no. Okay? So, they are family na nandito sa Canada, guys. Pumasok sila dito as an international student, and then naka open work permit yung husband, no. So, maglilimang taon na sila, guys, no. So, magpa 5 years na sila dito. That includes yung 2 taon na aral ng student at saka yung 3 taon na PGWP, no. And sad to say guys, pauwi na sila ng Pilipinas next month, no. So walang nangyari doon sa kanilang target na plano na maging permanent dito sa Canada, no. So nung nung nagkwentuhan nga kami, talagang masayang-masaya daw sila nung pagkarating nila dito, lalo na yung anak nila, no. Yung anak nila guys going high school na, no. Going high school na this year. So yun yung isang nakakalungkot, no. So pumasok sila dito as a student, natapos naman yung aral, and then nakakuha rin sila ng PGWP. So nung panahon nila na yun guys, hindi pa ganoon kahigpit, no. So everything is smooth, no. So sabi ko, anong nangyari? Bakit hindi nyo naasikaso yung pagkuha nyo ng permanent resident, no? So nagulat na lang din daw sila guys na maglilimang taon na pala, no. So sad to say, ang sinasabi nila sa akin is they focus more on, or parang ano ko ba sasabihin, para silang nalibang sa yung sa kinikita nila na pera, no. They are doing multiple jobs guys, pero ito yung sinasabi ko lagi, na pag yung tinatrabaho nyo is hindi naman in line doon sa target nyo na makakuha ng permanent residency, you are totally wasting your time, no. Kasi kahit anong gawin mo, kahit na kumikita ka ng malaki, or kahit sabihin natin ang ganda ng title mo dyan sa trabaho mo na yan, kung wala kang opportunity to be permanent, at the end of the day or at the end of everything, masasayang lahat yan guys, no. So yun nga, so yung husband is nagwork sa parang sa bar yata or something. So na-enjoy niya yung sweldo plus yung mga tip, yung mga ganyan, 'di ba? Kasi dito sa Canada guys, malakas mag-tip talaga eh, no? 'Di ba? Tapos yung nag-student naman at nag-PGWP, right? Yung background niya sa Philippines is accounting, no? Accounting, tapos nag-business management yata siya dito na course. Tapos nakakuha siya ng trabaho pero hindi related dun sa accounting niya, no. Nakakuha siya ng work
ayaw niyang i-disclose guys kung ano yung trabaho niya no. Anyway, pero ang sabi niya, malaki daw talaga yung sweldo niya doon, no. Talagang na-enjoy nila, meron silang sariling sasakyan, di ba? Bayad nila yung sarili nilang sasakyan and everything, di ba? Kasi nga pareho silang malakas kumita, no. So, hindi nila namalayan na patapos na yung PGWP, di ba? So ngayon, nagagahol sila sa oras, naghahanap sila ngayon ng opportunity kung paano sila makakahanap ng chance or opportunity na ma-PR dito, no? Pero kasi prinangka ko na nga siya na sabi ko medyo late na, no? Na ngayon pa kayo maghahanap. Parang next month guys uuwi na sila no. Yan yung thinking namin guys kahit nung naka-student visa pa lang kami, no. Talagang hindi kami nagpahinga, hindi kami nagpetix guys, no. Marami kong nakakakwentuhan dito pag yung tinatanong ko sila, ano na ang plano nyo for PR, no. Ang lagi nilang sinasabi sa akin, kuya, ano pa naman nag-aaral pa naman ako. So meron pa akong 2 taon aral, tapos meron pa akong 3 taon na PGWP. So hindi ko pa masyadong iniisip yan. Parang ganun, no? And siguro ang pwede kong i-share sa inyo, guys, no? Yung ginawa namin na mag-asawa, no? Na hindi kami nakampante, no? Kahit na student visa pa lang at open work permit ako, naghahanap talaga ako ng ways kung paano kami mapi-PR agad, no. Hindi ko iniisip yung taon na 2 years pa, tapos 3 years na ganito, ganyan. So 5 years total. So hindi ganoon ang thinking namin kasi ang lagi kong iniisip, kailangan naming ma-permanent resident dito sa Canada. Yun yung objective, yun yung goal, di ba? So anything na gagawin namin, kailangan related sa pagkuha namin ng permanent residency, no? So yun yung pinaka-target talaga namin. Kaya din guys, nung pag naghahanap kami ng trabaho ni Mrs., no, hindi basta-basta trabaho. Hindi dahil sa maselan kami guys. Hindi dahil sa maarte kami sa trabaho, hindi po, no. Kasi bago kami mag-sign ng contract or kahit napapasok pa lang kami sa interview, tinatanong na namin yung sarili namin or chine-check na namin ano yung magiging pathway namin, no? Ano ang magiging tulong nito sa pagkuha namin ng permanent residency. Kung meron, we go. Kung wala, change or hanap ng iba, no? Kasi pag pumasok ka sa isang trabaho, ang hirap ng umalis, lalo na pag kumikita ka na ng pera, 'di ba? Tapos magiging comfortable ka na, 'di ba? Magiging comfortable ka na doon sa ka-work mo, tapos yung doon sa kinikita mo. So, pag nag-e-enjoy ka na kasi doon sa trabaho mo, guys, no? Most of the time, nawawala ka doon sa main goal mo, no? So parang nadidistract ka ngayon, no? At hindi mo namamalayan, umaandar yung oras, umaandar yung panahon, 'di ba? Magugulat ka na lang, 3 taon na pala. Magugulat ka na lang, 5 taon na pala, hindi ka pa PR, 'di ba? Tapos pag maghahanap ka na ng means or ways para maging PR, it's too late, no? It's too late. Ako guys, hindi ako magsu-sugarcoat doon sa mga nakakausap ko sa chat sa Facebook, no. Hindi ko sila sinu-sugarcoat. Kung ano yung nakikita ko, kung ano yung possible na mangyari, sinasabi ko talaga sa kanila. Kaya yung kausap ko na yon, kumbaga, ang sabi ko sa kanya, you know what? Ang maa-advise ko sa iyo, 'di ba? Maging lesson to yung nangyari na to, and sabi naman nila medyo nakaipon naman talaga sila kasi nga pareho silang malakas kumita. So sabi ko, di siguro tignan mo yan on a positive way,
na at least uuwi kayo ng Pilipinas na meron kayong pera at probably pwede kayong magtayo ng business or 'di ba? Pwede kayong magsimula ulit, and kung talagang gusto niyo sa Canada, baka in the future meron pa kayong opportunity na bumalik, 'di ba? Possible naman talaga 'yon. Okay? Pero hindi ka na magsisimula sa zero. Hindi ka magsisimula ulit pag binalak mong pumunta ulit dito sa Canada kasi may experience ka na, no? Yun lang, talaga nakakalungkot yun, guys, no? Lalong-lalo na daw dun sa anak nila kasi napaka-komportable na dito ng bata, marami nang naging kaibigan, gustong-gusto talaga dito sa Canada. Pero sabi ko nga, talagang ganun, no? Kailangan nyo lang i-explain, kailangan nyo ipaliwanag doon sa bata na ganito nangyari, di ba? So, hoping, di ba, na maiintindihan niya talaga, no? Pero syempre, hindi yun madali. Hindi yun madali para doon sa mag-asawa at hindi rin madali para doon sa anak nila, right? Kaya guys, lagi ko pong sinasabi, di ba, hanggat hindi po kayo PR, huwag kayong makakampante, no? Huwag kayong malilihis, no? Huwag kayong malilihis ng objective nyo. Kahit anong ginagawa nyo, whether whether trabaho, racket nyo or what, dapat connected or nakarelate talaga dun sa main goal nyo, which is yung ma-PR kayo dito sa Canada, no? Yan ang lagi nyong iisipin, na huwag kayong mabubulag, guys, doon sa mga sabihin nating maganda title, maganda sweldo, ganyan, no? Pag na-PR na kayo, guys, madali na yan, no? Madali nang humanap ng magagandang trabaho at matataas na sweldo pag permanent resident ka na dito. Madali na mag-upgrade, di ba? Madali nang bumalik doon sa profession na meron ka. Napakadali na yan, guys, kasi wala ka nang ibang iisipin kundi mag-focus ka dun sa sarili mo, sa improvement mo sa sarili mo, or yung means or ways para makabalik ka doon sa tinatrabaho mo talaga or yung gusto mong trabaho, 'di ba? Pero until then, pag hindi ka pa permanent, no, huwag kang titigil, no? Push ka talaga kung ano yung mga possible ways na pwede mong gawin para ma-PR ka. Huwag kang kumuha ng mga basta-basta lang na trabaho, 'di ba? Huwag kang magmamadali, huwag kang magpadalos-dalos, guys. Kasi ulad niyan, guys, no? Si kabayan na nalibang, no? Nalibang sa malaking sweldo. Ayan ang ending. Uwi tuloy ng Pilipinas, no? Tsaka na natin isipin yung malaking sweldo kapag PR na tayo. Kasi madali na lang yan, guys, promise, no? Kapag yung binild mo yung credential mo, binild mo yung skill set mo, trabaho na ang lalapit sa'yo. Okay? So yun lang, guys. I hope na meron tayo na share na substantial information and guide para sa inyo sa mga pupunta dito sa Canada or nandito na sa Canada, lalo na, guys, yung mga nandito na sa Canada, no? Pagsikapan nyo, guys, na ma-PR kayo agad, no? Kasi hindi natin alam kung ano pa yung mga changes, yung mga policies na magbabago in the upcoming months or years. Okay? So wag kayo titigil hanggang hindi kayo PR, guys. Okay? Thank you for watching and see you on my next video. Peace!